Kasalukuyan niyang inaalis ang aluminum foil sa isda nang marinig niya ang pagtili ni Kathleen. Muntik na niyang mabitiwan ang bandehado. Mabilis siyang tumakbo palabas ng kusina. Kathleen, what? Al, aniya nang makitang hindi si Jake ang naroon kundi si Al at akmang aabutin ng bata. Si Kathleen ay nakasiksik sa kandungan ni Consuelo at takot na takot. Si Consuelo ay nabutan niyang ibinawas-iwas ang kamay ni Al. Oh, hi Janine. Biglang ngumiti ito nang makita siya. As usual, sumumpong na naman ang sakit ni Kathleen. Wika nito na sinunda ng tanawang bata na tumakbo palapit kay Janine at yumakap sa binti nito. I didn't expect to see you here, Al. Hinawakan niya ang bata. The man wasn't smiling nang lumabas siya mula sa kusina at hindi niya maunawaan ang kabang bumangon sa dibdib. Nakita kita sa may pagliko kaya sinundan na kita dito. Papunta talaga ako sa inyo. Bakit? Kanitan lang ba ang takot sa iyo ng bata? Tanong niya na hindi inintindi ang sinasabi ng lalaki. Hindi siya natakot sa boyfriend ni Asunsyon nang dumating kanina. Beats me, wika nito na nagkibit ng mga balikat na wala ang ngiti. Sinulyapan si Kathleen na natiling nakayakap kay Janine. She's sick, pero patutunayan ko sa iyong hindi siya takot sa akin. Come here, Kathleen. Tawag nito sa bata na ang pagkakayakap kay Janine ay humigpit. Humakbang palapit si Al habang banayad na nagsasalita. Come to me, Kathleen. I am a friend of your mommy. Subalit muling tumili ang bata na nagpahinto sa paghakbang ni Al. Nawala ang ngiti nito at tumiim ang muka. Hush darling, it's alright. Alo ni Janine na lumod at niyakap ang bata. Tingnan mo at si Alang yan. Kaibigan siya ng mami mo, diba? Pahisteryang umiling ng bata at patuloy sa pagtili. Si Consuelo ay hindi malaman kung ano ang gagawin. Nasa mukha ang matinding pagkaligalig. Mahigpit na napadaklot ang kamay sa armrest ng sopa. Tumingala si Janine sa lalaki. I'm sorry, Al, but I guess you have to visit us some other time. Kathleen's upset. Nagigting ang bagang ng lalaki na tila napahiya sa pagkatakot ng bata. Bumaba ang tingin dito. That's ridiculous, Kathleen. Come here, I won't hurt you. Wika nito sa maring tinig at hinawakan sa braso ang bata na ikinatili ito ng malakas. No, sigaw ng bata na halos masakal si Janine sa higpit ng pagkakayakap nito sa leeg niya. Si Jake na kapapatay lang ng makina ng pick-up ay nagulat sa sigaw ng bata. Mabilis itong bumaba at tinakbo paakyat ang hagdan. Kathleen, tawag nito hindi pa man nakakapasok at napahinto sa paghakbang sa bukana nang makita si Al. Ano ang ginagawa mo dito, Almario? Magaspang nitong tanong. Si Kathleen nang makita ang ama ay kumawala kay Janine at tumakbo dito. Daddy, mula sa galit at pagkamangha, ang humalili sa mukha ni Jake pagkarinig sa boses ang anak. Ganon din si Janine at Consuelo. Don't let him come near me, Daddy. He's bad. He killed Lolo. Pahisteryang sigaw ng bata. Nanlaki ang mga mata ni Jake. Napahugot ng matalim na paghinga si Janine na biglang nilingon si Al. Si Consuelo ay humagulhol ng iyak at kinulong ang mukha sa mga palad. Si Al ay lumikot ang mga mata. Huwag mong sabihin. Paniniwalaan mong batang iyan, Jake. May depresya sa utak ang batang yan. Nagigting ang mga bagang ni Jake sa sinabi nito. Gumalaw ang mga muscle sa braso. Ibinaba ang anak. Run to your room, Kathleen. He spoke softly upang huwag matakot ang anak pero nagliliyab ang mga matang nakatuon kay Al. It's okay, sweetheart. He can't hurt you. Daddy's here. He's able, Daddy. Patuloy ng bata na ang mga matay na mimilog sa takot bagaman unti-unting humakbang patungo sa hagdan. He pushed Lolo down the stairs. Then there's blood. Lots of blood, Daddy. Parang hinihiwa ang dibdib ni Janine sa tire sa mukha ni Kathleen. Kasabay ng paghakbang ni Jake patungo kay Al, ay humakbang naman siya upang takbuhin ang bata at ikulong sa mga bisig. Doon biglang hinawakan niya ang braso niya. Ang isang kamay inipit sa leg niya. Huwag kang lalapit, Pantevelia, kung ayaw mong masaktan ng babaeng ito. Nahinto sa paghakbang si Jake. Napatingala si Janine upang habulin ng paghinga. Naglabasan ang mga ugat ni Jake sa leeg sa galit. Ikinuyom ng mahigpit ang mga palad. Your dad, Almario. Sa sandaling sinaktan mo si Janine. His face is deadly calm. The only thing that kept him away ay ang kalamang walang armas ang lalaki. But he could fatally hurt Janine kung gugustuhan nito. Kung inaakala mong hindi ko kayang baliin ang magandang leg ng modelong ito'y nagkakamali ka, Fuentebella. Wika nito na tila nahuhulaan ang iniisip ni Jake. Napakasama mo. Hindi mo magagawa sa mga anak ko yan sa ikalawang pagkakataon. Si Consuelo nagulat ng lahat. Sumugod ito sa kinatatayuan ng dalawa na nakataas ang dalawang kamay, ready to strike. Sinamantala ni Jake ang pagkalito ni Al at sa malalaking hakbang ay nakalapit.
Hinablot nito ang isang kamay na nakasakal kay Janine at ang isa sa braso ng dalaga at hinila siya. Sa isang kisap matay bumagsak ang katawan ni Al sa istante. Janine watched in horror habang tinakbo ni Consuelo ang telepono. Kung hindi niya aawatin si Jake, ay makapapatay ito ng tao. Pumasok si Janine sa silid ng inapagkaalis ng doktor na tinawag ni Jake. Si Kathleen ay dinaan ito kay Ali habang si Greg ay nagtatalo ang isip kung sa ospital muna dadalhin si Al o sa presinto. Mas makabubuti kung magpadala kayo sa ospital, aniya kay Consuelo at naupo sa gilid ng kama. Mabuti ang pakiramdam ko, Janine. Never had been better. Isang tipid ng ngiti ang pinakawala ng matandang babae. Pagkatapos ay nagbuntong hininga. I'm terribly sorry if you were involved in this at munti ka nang mapahamak. Nahinto ang sasabihin nito ng mahihinang kato. Pumukas ang pinto at pumasok si Jake. Mabuti at nandito ka na, Jake. Ani Consuelo sa managot. Ano ang sabi ng doktor? Ungad nito na ang mga matay na katuon kay Janine who wanted to run into his arms matapos ang gulo. I'm fine. Si Consuelo na ang sumagot. Itinuro ang silya. Sit down, Jake, at marami akong sasabihin. Gusto kong ako mismo ang magbigay ng statement sa pulisya tungkol sa nangyari at sa mga pangyayaring nagdaan. Tiningala nito ang manugang. Ano ang ibig ninyong sabihin? Nagsalubong ang mga kilya nito. Alam ninyong si Almario Gueñas ang dahilan kaya hindi nagsasalita si Kathleen. Tumango ang matanda. Nakita niya kung paano namatay si Anselmo. Nabasag ang tinig ng matanda sa bahaging iyon. Itinulak siya ni Al sa hagdan sa bahay kubo at nahulog at tumama ang ulo sa bato sa ibaba. Nagkatinginan si Jake at Janine. Pero akala ko ba alam mong nasa bahay si Kathleen at naglalaro? Naguguluhang tanong ni Janine kay Jake. Huminga ng malalim ang lalaki bago sumagot. Tinanong ko si Kathleen kanina at sa pagkakaintindi ko sa kwento niya, nadaanan niyang naglalaro ng Papa Anselmo sa niyugan. Isinakay at isinama dito. When I asked how she got home, she said she ran. She probably did at may palagay akong nadaanan siya ng isa sa mga tauhan at iniuwi. Hindi niya kayang takbuhin pa uwi ang kabilang bahay. I'll inquire about that later. Iyan ang narinig kong sinabi ni Carla noong araw na magpakamatay siya. Agaw ni Consuelo. Muling nabalik dito ang tingin ng dalawa. Hindi maawat ni Anselmo si Carla sa ginagawa nito. Pero ang makitang sa mismong kubo naroon ng dalawa na gumalpas ang galit ng asawa ko. Pinanihik ang mga ito sa kubo at hinampas ng baston si Al na gumanti at itinulak si Anselmo sa hagdan. Lumong-lumo si Janine sa mga narinig. Carla and Al were lovers at natitiyak niyang hindi yun lingid kay Jake. Itinakip niya ang kamay sa bibig to suppress any sound that would came out from her throat. Gusto niyang takbuhin ang banyo sa sandaling iyon sa biglang pangangasim ng sikmura. Pinisil ni Jake ang kabilang balikat niya. Noong araw na mamatay si Carla ay narito si Al. Nasa guest room sila. Patuloy ni Consuelo na kinagat ang ibabang labi. Ikinalulungkot kong nagamit ang bahay na ito sa tagpo ng dalawa, Jake. At alam kong alam mo yun. Subalit wala akong magawa para awatin si Carla na malayang dalhin si Al dito mula nang mamatay ang papa niya. Hindi sumagot si Jake. Walang kababahasahang anumang ekspresyon sa mukha. Si Janine ay natiling nakamata sa ina. Hindi na natitiyak kung anong nararamdaman sa sandaling iyon. Kararating ko lang galing sa bayan ng araw na mangyari yun at marahil ay inakala ng dalawa na magtatagal ako. Nang makita ko sa harap ng bahay ang jeep ni Al, ay agad kong inutusan ng katulong upang malingid dito ang pagtatagpo nila sa sarili kong pamamahay. Tulad ng lagagi kong ginagawa sa tuwing naririto sila, naririnig kong sumisigaw sa galit si Carla. Pinaglalaroan lamang daw siya nito na hindi naman daw nito gustong hiwalayan ng asawa. And she accused him of ruining her life, her daughter's, blaming him for his father's death and how Kathleen had witnessed it. Suminghot ito at inabot ang tissue sa side table at ipinahid sa mga mata. Hindi mo kayang isipin ang shock na dadama ko sa oras na yun, Jake. Tumingala ito sa manugang whose face remained passive. Pumasok ako sa silid at galit na hinarap ang dalawa. I strike Al with my bare hands and he pushed me. Isinigaw na aksidente ang lahat. Natumba ako sa sahig sa pagtulak na iyon. Sa kabila ng lahat, nakita ko ang galit sa mukha ni Carla sa ginawang iyon ni Al. Mula sa drawer, inilabas niya ang baril at itinuto kay Al Gueñas. Sunod-sunod ang panghinga ng matanda sa bahaging iyon. Ang sindak sa lumipas na tagpo ay tila bumabalik sa isip. Please, maaari ninyong ipagpaliban ang I don't want to die na taglayang ngayon sa hukay, Janine. Awat ni Consuelo sa pagnanais niyang huminto ito sa pagsasalita. Munti ka nang mapahamak gayong wala kang kinalaman dito.
Nung una pa lang na maabutan mo si Al dito, ay tinanong niya sa akin kung ano ang kaugnayan ko sa'yo. He was interested with you. Tumingala uli ito kay Jake na sa pagkakataong ngayon ay gumalaw mga muscles sa mukha at tumalim ang mga mata. Ano ang nangyari nang tutukan ng baril ni Carla si Al? Si Janina hindi gustong maiba ang daloy ng pagkukwento ng matanda. She was crying hysterically. Doon ko rin nalaman ang bahagi ng lupang pilit hiningi sa akin ni Carla ay naipagbili na at ang pinagbilhan ay nilustay lang nilang dalawa sa sugal sa Maynila. Ang isang dahilan kung bakit nagagalit si Carla sa ama ay dahil malaking bahagi ng lupa ang inilipat ni Anselmo sa pangalan ni Kathleen kaya nananatili siyang tahimik sa pagkamatay ng papa niya. Maliban sa pasamahusay pagpaliwanag ni Al sa aksidente at self-defense ang nangyari. Bakit si Carla ang... Almario was so sure of himself na hindi siya papatay ni Carla. That Carla loved him so much. Marahil dahil nakita ko ang palalambot sa mukha ng anak ko when he started sweet-talking her. Telling Carla how he loved her. Nakikiusap na bigyan siya ng panahong hiwalayan ng asawa. Which I doubt kung gagawin nga ni Al. Isa sa mayayaman sa lugar na ito ang asawa ni Wal. Pagamat matanda na, and Al was nothing but a leech. What happened? She asked impatiently. Hindi niya gustong marinig ang buhay ni Almario Gueñas. Dahan-dahang nilalapitan ni Al si Carla, declaring his undying love. Then he grabbed the gun at pilit na inaagaw kay Carla. Pumutok ang baril at pagkatapos nun ay nakita ko ang anak ko na naliligo sa sariling dugo. Oh, nanlulumong bulalas ni Janine.